Ayan, nagtatago na raw. Tago nga muna natin yung, itago rin natin speaking of yung mga Christmas decoration natin. Bare month na kasi. But, mukhang sana hindi maging okay ang Pasko nila, no? Sana hindi sila abutin ng Pasko. Nagsisipagtago na eh. May isang nagsalita mga kababayan, nagtatago na raw. Well, at least itong Little Tamba. Si Saldico. Okay? May nagpa-interview at sinabi niya na wala na sa Pilipinas si Zaldico. Di ba nung nakaraan? Anong nakaraan? Parang ngayon lang. Kailan? Kahapon? Doon sa Albay, may bumagsak na na parang bubong. At may mga estudyante na nabagsakan, may nagpa-practice. Bumaksak yung bubong ng isang stage. Yung mga 6 na estudyante yung sugatan. Hulaan nyo kung sino ang nakakontrata doon. I think kapatid ni Zaldico, Christopher ko ba yun? Yung ang mga anak nila ay nagpe-flex ng pagka-laki-laking ginagastos kapag kumakain sa restaurant, sa Grand Hyatt, 'di ba? And nagpe-flex ng kanilang mga mamahaling gamit, mga artista van, nag-house tour sa pagkabongga-bongga nilang bahay, ganyan. Christopher ko, sila yata yung nakakontrata doon sa isang bubong ng stage. Anong pangalan nun? Peñaranda Park sa Bicol. So sa Albay ito mga tatkuya. May bubong doon sa park, doon nagpa-practice sa mga bata, gumuho. Bumaksak kasi parang trapal lang yun with scaffolding. Alright? Ang laki raw ng budget. Ang may namatay. Ang alam ko na lang, na nadaganan. So mga bakal kasi yun mga tatkuya eh. Plus yung mga flood control projects na puro palpak, ayan yung yung kapatid yata ni Zaldico ang nakakontrata. So, tsaka diba sa Bicol, ganyan din naman, mga bulok din naman yung mga inaanod yung mga doon, mga flood control projects na nagkakanda giba-giba, diba? Just like ng mga nakakontrata sa mga diskaya ng Pasig. So, kaya siguro nagtatago siya. Kasi ang angka nila na i-involve na sa kahihiyan, anomalya. Kasi again mga kababayan, kung susundin natin yung Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public employees and appointees, ito nga pong 6713 ay bukod sa dapat ay payak ang pamumuhay ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan, dapat hindi rin sila involved sa 'di ba? Kahit may ginagamit silang term, nasa dulo ng dila ko. Yung aalis ka dapat sa company na yun kapag magtatrabaho ka na sa government. I-comment nyo ka sa comment section. Nasa dulo ng dila ko eh. Ang hirap talaga. This enfranchise? Something. Basta mag-quit ka doon kasi magkakaroon na ng conflict of interest. Katulad niyan, may negosyo palang ganyan yung kapatid ni Zaldico. Tapos siya nasa gobyerno. Tapos ang nananalo sa bidding sa mga kontrata, kapatid niya. So, hindi dapat ganun eh. Di ba may conflict of interest nga po. Sasabihin talaga, mapipintasan kasi eh. Kahit sabihin, halimbawa, yung construction company or whatever ng kapatid ni Zaldico ay kilala ng magaling at matibay gumawa. Pero kung yun pa rin ang kukunin sa Bicol, ano sasabihin ng mga tao? Kinuha yun. Para dahil nga kamag-anak or kapatid, right? So conflict talaga. Dapat disenfranchise ba ang tamang term? But anyway, ganun nga. So, tapos ganyan, nagiba, gumuho, may mga batang nadaganan. Kasi sinisisi pa ulan. Kasi trapal daw yung bubong na yun nung cover ng stage na puno raw ng to. Diyos ko naman mga kababayan, ganun yun eh. Right? Parang pa-arc, tapos may trapal sa taas. Divest.
Disenfranchised. Oh, basta letter D yung simula. Thank you so much po. Sino yung nag-comment? Hindi ko makita ng comment. Nasaan comment? Nag-divest. Oh, katulad ng isang taga-media na hindi ko na makita yung comment. Anyway, yung divest, disenfranchised tuloy. Disenfranchised. Ano yung boto? Basta yun, divest. So, quit ka doon. Kasi magkaka-conflict nga eh. Oh. So, pag ganun yung bubong, trapal sa taas, napuno raw ng tubig, kaya gumuho. Imposible naman mga tatko. Gumanon kasi. Bumaksak ng ganun. O, Peñaranda Park in Bicol. O. So, tamo, bulok ang gawa. Bulok ang gawa. Ay, ang laki ng budget. So, malamang nagtatago na. Alam niyo mga kababayan, matagal lang sinabi ni VP Sara na ang 2 tao lang raw ang nasusunod pagdating sa usapin ng pera ng bayan or pera ng Pilipinas. Basahin ko lang to sa inyo ha. When VP Sara called out Zaldico and Martin Romualdez as manipulators of the national budget, sila yung may control, her critics laughed. Pinagtawanan si VP Sara. They mocked her and called her lukaret, palengkera, baliw. Kasi nga kaya nililabel nila si VP Sara na ganyan, na may aning, kapag ka na-prove kasi or kapag na-condition na ang isip ng mga tao na sa mga pagbanat ni VP Sara, wala pa nga siya nung nagla-live sila sa lower house, 'di ba? Yung nag-hysterical si Attorney Zulaika Lopez. Galit na galit si VP Sara doon, 'di ba? Gigil na gigil, pinagmumura niya yung tatlo. Tinawag si VP Sarang lukaret. Bakit? Kasi kapag naitanim na sa isip ng mga Pilipino na si VP Sara ay may saltik, may sayad, baliw, isa yan sa grounds for impeachment. Matatanggal si VP Sara sa posisyon dahil she's no longer fit to, 'di ba, to stay in that position kasi nga may aning. Hindi ka na dapat maging vice president kasi wala ka sa tamang pag-iisip. Kinokondisyon ng mga bashers or ng mga kritiko ni VP Sara, mapadilaw man niya na naging pink or mapaloyalista, na si VP Sara ay may aning. Anong sinasabi niyan, 2 tao lang ang nasusunod sa budget, yun ang nilabel sa kanya. Ngayon, when Vico Soto points out corruption in flood control projects, plural, whose contractor just happens to be owned by Zaldico, the same crowd cheers and claps for him. So, pareho lang din naman yung sinabi ni VP Sara noon sa sinabi ni Vico ngayon. Pero, hangang-hanga kay Vico, ang karamihan, well, maybe mga loyalista ito, at saka mga kakamping, no? Or ibang kulay. Hangang-hanga kay Vico, na si Vico ay buong tapang na ibinulgar. Yung anomalya sa flood control, isa lang naman ang sinabi ni Vico at ni VP Sara. So selective, or something. The same crowd cheers and claps for him. VP Sara was right all along. Di in-affirm nga ni Vico yung sinabi ni VP Sara na 2 tao lang ang nasusunod sa paghawak ng pera ng Pilipinas. Time is indeed the ultimate truth teller. So let's be honest. Are we really against corruption or just against Duterte? The hypocrisy is louder than the corruption itself, aminin, sabi ng sumulat. Yung 2 lang daw na yan, according to VP Sara, si Tambaluslos, si Zaldico, ang nasusunod. Biro mo yun, hawak ni VP Sara ang DepEd. Ang trabaho po ng mga kongresista ay gumawa ng batas. Hindi mag-control ng pera. Power of the purse nasa kanila. Pero hindi nila trabaho ang mamudmud ng pera, mamigay ng ayuda, hands-on, hindi. Trabaho yan ng executive department. Trabaho yan ng departamento ni Ngiwi at dati, bago pa nag-resign si VP Sara, ay parte siya niyan. Pero kahit na nasa executive department si VP Sara, hindi siya ang nasusunod kung paano gagastusin ang budget ng DepEd. Ang nasusunod si Martin pa rin at saka si Zaldico. Baka mamaya, hindi lang yung mga entablado na yun ang bulok, baka mamaya yung mga classroom madali ring gumuho. Dahil sa ang nasusunod ay alam nyo na, yung hindi naman supposedly hahawak ng pera at masusunod sa departamentong yun. Bakit? Si Zaldico ba at saka si Martin Romualdez ang sekretary ng DepEd?
Kaya nag-resign si VP Sara. Ay, hindi naman pala ako masusunod yan. Ano kwenta? Ba't ako nandito? Ako ang namumuno dito. Ako ang pinagkatiwalaan ni Ngiwi dito. Natatayong siya na alter ego niya. Tapos ang masusunod sa departamento ko, si Tambaloslos at saka si Saldico, ay di na. Nag-quit si VP Sara. Ngayon, nasaan baga si Saldico? Pakinggan niyo ito mga tatkuya. Listen to this. Nakasang ko audio ha. Kasi may nagsabi na wala na si Zaldico sa Pilipinas at si Martin hindi na rin maramdaman. Ano kaya ang ginagawa? Nasa Pilipinas pa kaya sila? Listen. Wala na po sa Pilipinas si Santiago. At ganoon din yung kanyang kapatid na si Christopher ko. Wala na rin po sa Pilipinas. Yung kontratista. Wala na po sa Pilipinas si Santiago. So tumakas na. Pati yung Christopher ko, yung nakakontrata doon sa gumuhong bubong sa Albay, na may nadaga ng mga estudyante. Baka nga may namatay na eh. Sabi nga ni Sas, may namatay na. Tumakas na. Ang tanong, kaya-kayang ipakulong ni Marcos Jr.? Kaya-kaya niyang paalisin sa pwesto or alisin? Kaya-kayang magdesisyon din ni Tamba na yung little Tamba niya ay permanently tanggalan ng karapatang humawak ng posisyon sa gobyerno sa nangyaring eskandalo, sa maanumalyang paggastos ng mga flood control ng pera para sa flood control projects, tapos yung iba palang flood control projects ghost pa. Walang nag-i-exist na flood control projects. Again mga kababayan, isang departamento pa lang yan. Mahigit 20 ang departamento, isang departamento pa lang ang may sumingaw. So ano ang dapat na parusa sa mga magnanakaw na ito at mga kurakot? At sino ang magbibigay ng hatol dito? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.